Could we suggest na isa sa inyong isipin na ipoprograma ay ano yung pwede ninyong maipahagi for the good of the ministers, the Philippine ministers. Kasi kanina napag-usapan namin at narinig ko sa aming chairman, si Bishop James Cesar. Sabi niya, alam naman ninyo tayo na mga ministers, we do not receive anything sa ating government. Ngunit tayo ay tumutulong sa implementation ng Values Formation Council at sa mga programa nito. Ganon din sa implementation ng alam natin ikakabuti ng ating bansa. Kaya loobin ng Panginoong Diyos, Attorney Rick Rodriguez, darating yung panahon, this coming election, isa kayo sa paupuin ng ating Panginoon. At masasabi ko, hope you will not forget yung ikakabuti ng mga ministers. Salamat po. Maraming salamat. Alam mo ninyo, unfortunately, walang sino man ang pwedeng magpasa ng kahit anong batas na pinapaboran ang kahit anong reliyon o sekta. Bawal po kasi yan sa ating saligang batas. Subalit hindi ibig sabihin na hindi mahalaga ang usapin ng reliyon o spirituality ng mga naglilingkod sa pamahalaan, pati na yung pinaglilingkuran ng ating gobyerno. Ang akin hong gagawin, bilang senador ninyo, at tuloy akong makikipag-ugnayan sa mga religious and different sect, not because I am deeply religious, hindi po. Hindi po ako reliyosong tao, subalit malalim naman po ang aking spirituality. I always try and exert effort to fill up my spiritual bank, pagkat dito rin naman ako kumukuha ng lakas ng loob, ng wisdom, ng gift of discernment, at pagka gumagawa tayo ng mga malalaking desisyon. Ang akin lang mo siguro, magtulong-tulong muna tayo sapagkat alam naman ito, kaya tayo mabot sa mga ganitong leadership forum na ginagawa ng hakbang ng maisog, kaya ko rin tinanggap ang hamon na pamunuan ng tunay at maisog na posisyon. Sapagkat natatandaan ko yung Proverbs chapter 29 verse 2, if I'm not mistaken, alam niyo po yun, na kapag ka maayos ang namumuno, nagdiriwang ang kanyang nasasakupan. Subalit, pag ito'y baluktot at punong-puno ng korupsyon, ay nagluluksa ang kanyang mga nasasakupan. Naririyan po tayo ngayon. Nagluluksa ang mga Pilipino sapagkat tiwali at napakakurap ng Marcos administration. Kaya siguro ang aking gagawin, alalakasin pa natin, pag-itingin pa natin ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ministro, sa iba't ibang simbahan, sa iba't ibang reliyon, nang sa ganun, mabuhay din naman natin yung not religiosity, masyado pong personal yun, but rather there is the spirituality of those who are in the government. Magandang hapon po, Attorney Pete. Ako po si Pastor Roland Nadales ng Candon Ilocos, representing Ilocos Norte. Ang napaganda po ng inyong mga plataforma, pero meron po tayong mga katanungan na sa ngayon po ay halos mainit po na pinag-uusapan sa Senado. Nauna po yung tinatawag natin Soju Bill, kung saan ay napapalog dito ang same-sex marriage. At bilang pastor, kami po ay talagang tutol na tutol sa ganitong sinusulong na gusto isa patas. At ngayon ay latest na napakainit po na sabihin yung CSA na narinig na rin natin ang ating presidente na ipinito na ito. Pero ang katanungan ko po, ano po ang magiging stand natin bilang isang senador later on
na kayo po ay ilagay ng ating Panginoon sa posisyon. At ano man po ang inyong committee, siguro po ay gusto rin na malaman kung ano po yung stand ninyo about dito po sa mga sinusulong ng batas ito ni Ma'am Amy Marcos na nagsisisi po tayo na ibinoto natin itong mga tao ito, Risa Ontiveros, na sila ang author ng mga ganitong mga batas. At isa po sa mga ina-appreciate natin na ngayon po ay isinabatas na yung pag-celebrate ng Bible Month celebration na ginawa pong Republic Act ni Senator Manny Pacquiao. So ito po ay isa sa mga nakikita natin na magandang pagbabago na maaaring ang usapin sa ating mga komunidad. Ay alam ko po na nanggagaling ang korupsyon doon sa mga taong walang takot sa Diyos at naniniwala tayo na kapag ang mga katulad ng nabanggit niya sa Proverbs, kapag mga namamahala ay wicked, tunay po na magulo at malungkot ang ating bansa. So yun po yung aming katanungan, ano po ang magiging stand natin sa mga ganitong batas na sinusulong po nila ngayon sa Senado. Maraming salamat po. Maraming salamat at mahalaga talaga yung ganitong mga forum para nalalaman natin. Ako'y natutuwa na napapag-usapan natin itong mga mahalagang nagiging panukalang batas. Una-una doon sa SOGI bill, lalo na yung same-sex marriage. Ako po ay hindi sang-ayon at tutol ako sa same-sex marriage. Subalit, sa kabila ng aking maraming pagtutol, kinikilala ko yung Article 2, Section 11 of our Constitution na nag-garansya sa karapatang pantao ng lahat ng Pilipino. Kung ano man ho ang sexual preference ng ating mga kababayan at kapwa Pilipino, hindi po sila dapat sumailalim sa anumang diskriminasyon o galit. Everybody should be protected from any and all forms of discrimination and hate. I do not subscribe to this SOGI bill. I am against same-sex marriage, but I am all for full respect sa ating mga kapatid na napapabilang doon sa tinatawag na rainbow community. Pangalawa, doon naman po sa katanungan ninyo na itinatago doon sa titulong Anti-Teen Pregnancy Bill. Sana ho ay mabisita ninyo at nandyan po si Ms. Pam, baka maaaring ipakita mamaya yung aking naging posting early on, yung aking pagtutol dito sa Anti-Teen Pregnancy Bill. Ang aking posisyon ay malinaw. Huwag ninyong pakialaman ang ating mga kabataan. Huwag ninyong pakialaman ang ating mga anak. Hayaang maging bata ang mga bata at huwag saklawin ng kahit anong legislation o batas. Ang obligasyon nating mga magulang na mahalin, arugain, hulmahin at hubugin ang mabuting karakter at pagkatao ng mga ating mga anak, pamangkin at kapamilya. Hands off sa ating mga anak. Tutol ako sa panukalang batas na yan sapagkat imagine ninyo 4 years old kindergarten nais na nilang turuan ng sex education. Sinong matinong tao ang imumulat ang napakamurang isipan sa sex education? Kaya ako ay mariin na tutong dyan. Hands off on our children, let children be children, at huwag saklawin ang obligasyon nating mga magulang na mahalin, disiplinahin, arugain, at hulmahin ang mabuting karakter at pagkatao ng ating mga sariling anak. Yun po ang aking stand.